Everyone, good morning. So, gumagawa pa ba ng himala ang Diyos sa panahon natin ngayon? Let's talk about the word sensationism. So, ang sensationism is someone who, someone who believes that certain miraculous spiritual gifts ceased when the apostles and the scriptures was complete. Sila yung mga hindi na naniniwala sa mga miracles na nangyayari ngayon. Para sa kanila, yung mga gift of tongues, gifts of healing, yung mga miraculous things na nangahappen, yung mga panahon lang ng mga apostles yun. Kasi kailangan talaga nila ng mga bagay na patotoo nangyayari sa mga panahon nila. Pero simula na na-complete yung New Testament sa Bible sa panahon natin ngayon, bihira na yung wala nang nangyayaring miraculous things sa panahon natin ngayon. Yan. So, sinasabi nila yung mga miracles na mga ginawa ng apostles sa panahon lang ng mga apostol, specific para sa mga apostles yon. And yung nakumpleto yung Biblia, yung Bible mismo ay sapat na para sa kasalukuyan ngayon, na hindi na natin kailangan ng mga miraculous things or mga patotohan sa mga mensahe, because kumbaga si mga apostle dati, sila yung nangangailangan nun ng patotohanan yung mensahe nila. So during that time, nabuo yung New Testament, huminto na yung mga spiritual gift sa mga pagpapagaling, gano'n. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 12 verse 2 to 11. Sabi dito sa verse na to, now to each one of the manifestation of the Spirit is given to the common good. To the one who is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gift to healing by one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, and to another distinguish between spirit, to another speaking in different kinds of tongues, and still to another interpretations of the tongue. All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just determines. So, yung teaching sa verse po nito is yung isang Kristiyano, kasi sa mga sensationist talaga, stop na yung mga miraculous things. Hindi katulad katulad dati ni Pedro na may nilapitan siyang may sakit. Nung sinabi niya, in Jesus' name, gumaling ka. And ngayon, yung taong may sakit na yun, tumayo siya, napagaling siya ni Pedro, diba? Nung sinabi in Jesus' name, pinatayo ni Pedro. So, sabi ng mga sensationalists, hindi na mangyayari yun sa panahon natin ngayon. May mga gifts of healing to another miraculous powers. Kumbaga, nagsis na yun, huminto na yun. To another prophecy. Kung sa panahon, pag sinabing prophecy, kasi nakikita na sa nangyayari sa hinaharap, diba? All this are not applicable sa panahon natin ngayon. Yung sinasabi ng mga sensationist, may mga propesya, pagpapagaling, himala, pagkilala sa mga spirito, pagsasalita ng native, hindi mo native language, pagsalita ka iba't ibang wika. So sabi ng mga sensationist, wala na. Hindi na nangyayari sa panahon natin ngayon. Pero mga spiritual gift, like teachings, yung evangelist, yung preaching, yung proclamation of the gospel,
yung pagiging evangelist, yun, depende sa gift ng Holy Spirit sa'yo. Lahat yun, meron sa panahon ngayon. Pero yung mga miraculous, wala na. That's why tinawag na sensationist. Yan. So, kailangan maging aware tayo na may mga naniniwala na yung karamihan dito ay hindi na applicable sa panahon natin ngayon. So, yung mga teaching for today is na matutunan natin sa mga sensationists. Sensationism teaches the miracles, prophecy, and tongues ceased after the apostolic era. So, yung mga sensationists naniniwala sila na mga prophecies na yun, wala na yun ngayon. Limited na yun sa panahon ng mga apostles. Pero after namatay yung mga apostles hanggang sa kasalukuyan, wala nang ganon, wala nang miracles na ganon. Pag sinabing prophecies is yung mga nangyayari sa hinaharap, di ba? Mga prophetic. Number 2, sensationism helps balance extreme practices. Yung mga sensationists, nakakatulong din naman yung paniniwala na to ha. Kasi sa panahon natin ngayon, marami talaga mga extreme na mga practices ngayon na may makikita ka sa video, kumampay lang yung pastor, nahimatay lahat. Merong iba naman na mga extreme na nagpa-prophecy ng sa kasalukuyan. Kahit nga sa atin, minsan na-experience natin, merong ang mangyayari sa'yo sa hiraharap, ganito. So, kailangan lang natin mag-balance yung paniniwala natin sa mga ganun na bagay, di ba? Na, as if yung ibang tao nakikita nila yung nangyayari sa atin sa hinaharap. There was a time nga, may sinabi sa akin yung babae na mabubuntis ako ng 18 years old. Pero, nangyari naman, nanganak ako, nabuntis ako, 29 years old na ako. So hindi siya talaga ma-extreme yung mga ganun minsan, di ba? Yung straight sensationism, yung mga hindi naniniwala talaga sa ganun, minsan nakakatulong. Kasi maraming fake healing ngayon, mga slain person. Alam mo yun, sa panahon ngayon kasi namin ganun, kailangan aware tayo. Pero ikaw, kung straight Christian ka, sa panahon na ng mga Christians, hayaan natin, hindi natin pwedeng ilagay sa isang box si God na limited lang yung paggawa niya ng miraculous. Bilang Christian, let us God work sa buhay natin, kung paano siya gumalaw sa buhay natin. Kung ikaw sa panahon ngayon, sa tingin mo, meron kang parang dead end lang buhay mo, wala ng pag-asa pang iba, pray to God. Because God is all-knowing and all-powerful. Siya lang yung makakagawa ng miraculous things sa buhay natin. Allow God to work behind the scenes of your life. Kung paano siya gumalaw sa buhay mo miraculously. At bilang Christian, alam natin yun, na kayang gawin ng Panginoon yun sa buhay natin. It's depend on the faith that you have on Him, kung paano ka maniwala sa Kanya. Nasa yun, lalo na kung meron kang sakit, meron kang pinagdadaanan. So, pray to God. Allow Him to work in your life. Hope this simple motivational talk will learn something. Thank you everyone, and